Pero, may mga naging beneficiary ng mga messaging about the interest of the youth na medyo hindi talaga totoo yun. I'm not referring to any particular candidate, but they were able to capitalize on it and they were able to snatch that particular message na parang sila ang may pakatan dyan. In reality, hindi. Turiin mo yung anong istorya. For example, the Universal Tertiary Education Act of 2017, nag-umpisa po yan sa House of Representatives Dahil lahat ng appropriation measures, alam ni Madam Nikki, naging congresswoman siya, naging senador siya, that all bills that has appropriation funds requirement must originate in the House of Representatives. Of course, the Senate can also discuss it while the matter is being discussed in the House of Representatives, but the Senate cannot approve that particular bill unless the House of Representatives approve first. Kasi yun nasa Constitution natin And, there may be many things. Kung hindi yan priority na nakaupong presidente, the sitting president will not give priority to a bill that would require massive amount of funds to be disbursed and to finance that particular program, it will never be approved. And in our party, the PDP Laban Party, of which I belong to, si PRRD sinabi niya that would be one of our legacies, yung universal tertiary education. Kaya nagkaroon ng free tertiary education because of Digong, of Tatay Digong. Despite the objection of some of his economic managers, finance department, budget department, NEDA, who were all afraid na baka hindi masustain yan because it would require 100 billion pesos in order to finance a free tertiary education. But President Duterte said, no, we have to find ways on how we can fund this tertiary education because he believed that education is not an expense. Lagi niya sinasabi sa amin yan sa meeting namin that education should not be treated as an expense but an investment. The best investment that the country or the government can do is not infrastructure, physical infrastructure, but human infrastructure development. And education is the best investment that a country can do for its people. Yun ang totoong istorya niyan. Many people can attest to this. Bongo can attest to this. Popoy de Vera, who is the chairman of the CHED, until now, I think so, can attest to this. No? Kasi naalala ko nung mga panahon na yan, ang chairperson pa ng CHED noon was Patricia Lipuanan ba? Yung una. Hold over siya until she was replaced by Popoy de Vera. So I know this story, but the matter is under the bridge. May nakinabang na politiko, naniwala ang mga kabataan, but we try to put the record straight na that is part of the Duterte legacy. Okay, so ito po yung ginawang press conference ngayong araw mga kababayan ni Atty. Raul Lambino dito po sa Quezon City at kasama niya po dito si dating Senadora Nikki Cosseteng mga kababayan at dito po ang kanyang tila pinaparinggan itong si Senador Bam Aquino na nakinabang doon po sa free higher education mga kababayan at sinabi pa nito ni Atty. Raul Lambino na nagsimula po ito dapat ang credit doon sa House of Representatives sa mga congressman na nag-push dito sa free higher education at hindi po ito matatalakay daw doon sa Senado not unless magsimula na doon sa House of Representatives sa lower house ang usaping itong free higher education mga kababayan at dapat daw bigyan ng totoong credit nga po itong House of Representatives at matandaan natin na noong nakaraang linggo ay lumabas din po yung mga statement yung video ni CHED Chairman Prospero Popoy de Vera III na sinabi niya na nararapat lamang nabigyan ng recognition ang mga congressman na lumaban or nakipaglaban para ma-push itong free higher education mga kababayan at kanya nga pong sinabi yung 4 lang na mga congressman ang dumalo sa kanyang pinatawag na meeting kasi nung panahon na ayon ay nanganganib ma-veto itong free higher education dahil nga po sa
mga cabinet secretaries po ni Pangulong Duterte na ayaw dito, no? Kasi nga wala po silang budget daw na mapagkunan, mga kababayan. Kaya nagpasalamat po siya yung apat na dumalo lang or tumugon doon sa kanyang pinatawag na meeting. Itong si Congresswoman Ann Hofer, ayan, ng Zamboanga Sibugay, si Congressman na Joy Salceda ng Albay, ayan, si Congresswoman Evie Escudero, at ang opisina ni House Speaker Bebot Alvarez, mga kababayan, no? Kasi siya po yung House Speaker pa that time, si House Speaker Bebot Alvarez. At nagpasalamat po siya kasi sila nga lang daw po yung tumugon at nakipaglaban, no, dito sa free higher education na nanganganib mavito po ni President Duterte, kasi ayaw po ng Department of Finance, ng NEDA at ng DBM, no, ng economic team ni Pangulong Duterte about dito sa batas na ito, kasi wala daw po silang budget na mapagkunan, no, at hindi nila alam kung paano nila masustain ito, ang free higher education. At yun nga, tinawagan po ni Chairman Prospero de Vera itong si dating Special Assistant to the President, no, na ngayon Senador Bongo, na tumulong dito magpaliwanag kay Pangulong Duterte, mga kababayan. At eventually naging batas po itong RA 10931, itong Free Higher Education Act. At ngayon ay napag na po ng mga estudyante, no, napakinabangan na ng mga libo-libong mga estudyante ng state universities and colleges dito po sa Pilipinas. At samantalang binulgar din naman ni Atty. Raul Lambino, mga kababayan, no? Kasi nung time na yun ay nasa cabinet na rin po siya, parte na rin po siya ng Duterte administration. Sinabi niya na priority po ni Pangulong Duterte naman itong free higher education or itong education. Kaya ang sabi niya ay dapat investment yung pagtingin niya dito, hindi po expenses. Ayan, so sabi ni Atty. Raul Lambino, dapat or sinabi daw ni President Duterte na investment ito para sa mga kabataan, yung magandang education para sa mga kabataan, para sa susunod na mga henerasyon. Sila naman yung magiging asset po ng Pilipinas, no? At malaking tulong yung sapat at di kalidad na education para po sa mga kabataang Pilipino. At yun, mga kababayan, ang ginawang press conference po ni Atty. Raul Lambino dito po ngayon sa Quezon City ngayong araw, no? At ano pong opinion nyo, mga kababayan? Ano masasabi nyo dito sa mga statement ni Atty. Raul Lambino? Ayan, at about dito sa free higher education, sino po ang bigyan dapat ng credit? At comment down below ano pong masasabi nyo. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.